ipadala mong mga ito sa address na ito para kay Mr. Zhang. Ito lahat? Oo, bilisan mo. Kung hindi, baka hindi ko na ituloy. Sige po. Tapos na. Ang sakit sa bulsa. Mahigit 200 ang bayad sa shipping. Ang laki ng pinsalang ginawa ni Jiang Xingling. Bakit ka nandito? Dito ako nagtatrabaho. Nakalimutan mo na ba? Nagkakahiya. Sigurado nakita niya kanina. Anong kakatakot mo? Nagkakahiya lang naman. Wala namang nawalang pera. Bakit ako natatawa? Chen, lahat ng gusto mo, hindi kailangan nabigo. Ngayon, ay ganoon din. Akin na yung susi. Ha? Bakit mo kailangan ng susi ng sasakyan ko? Ginagawa mo lahat para hindi malaman ng asawa mo na mamahaling kotse ang minamaneho mo. Gets ko na. Ang dami mo sinasabi. Ay, kasalanan mo ng lahat ng ito. Inggit ka lang. Ikaw talagang malanding babae. May asawa ka na nga. Mangakit ka pa kay Xingling. Pwede ba? Kung manglelait ka, gumamit ka naman ng bagong salita. Hindi ka ba tinura ng teacher nyo? At saka nga pala, nakakatanda ang pagiging palaging galit. Tingnan mo yung mukha mo. Puro kunot. Mas palinaw pa yan kasi sa plano mo sa buhay. Ikaw? Tama na. Sino nagsabi sa'yo na kasal na ako? Anong pakialam mo? Sa ugaling mong yan, siguradong marami kang kaaway. Si Chanchan ano? Anong sinabi mo sa kanya? Wala naman akong sinabi. Tsaka kahit meron pa, ano naman? Mas mabuti pa na ito na huling beses na guluhin mo ako. Wala nang susunod pa. Malanding babae, hindi ba pwedeng mong salita? Binabalaan kita. Wala nang susunod pa. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Siyempre, hindi ka natatakot sa akin. Pero si Jiang Xingling, anong balak mo? Kung bumalik ka pa parang manggulo, wala akong pakialam at aagawin ko si Jiang Xingling sa'yo. Gwapo na, mayaman pa, maganda pa ang katawan, at mabait pa sa akin. Kanina pa ba ako lalapit para humingi ng hustisya? Huwag mong subukan! May asawa ka na! Ano kung kasal na? Pwede namang makipaghiwalay ah. Makipaghiwalay? Oo nga, makipaghiwalay at sumama kay Jiang Xingling. Anong sabi mo? Sabi ko, makikipaghiwalay ako para sumama kay Jiang Xingling. Malanding babae ka talaga! Sabi ko na nga ba, yung ugali mo yata ay parang bata lang. Ikaw! Anong ikaw? Kung patuloy mo pa akong guguluhin, kukunin ko si Jiang Xingling sa'yo. Ikaw, hindi mo siya makukuha. Ay, parang bata talaga. Pero bagay naman sila ni Jiang Xingling, sa totoo lang. Soks lang dalawa. Ay, nasa ICU na nga ako. Ako pa ito nag-ayos ng love life ng iba. Dapat siningil ko na lang siya ng bayad sa delivery man lang. Sa ugali niyang yun. Kahit bigay niya ako ng 2,000. Kulang pa. Kalakuhan talaga. Pera ko pa naman yun. Bakit ka bumalik? Kanina lang sabi mo ihahatid mo siya ng maayos pa uwi. Nagkakamali ka! Nag-aaway na naman? May gulo. Nag-aaway na naman? May gulo. Ano? Ako, hindi na ako magkakatiis. Madam, huwag ka munang magmadali. Paano ko hindi magmamadali? Nang wala na nga ang bata. May iniinda pa si Shensi. Iniindang karamdaman? Baka naman nagkakamali ka. Ay nako, siguradong dahil doon kaya siya nagalit. Sabi ko na nga ba? Ipatangin mo siya sa doktor. Hindi pwede. Kailangan ko agad tawagin si Chichi pabalik. Ay nako. Ano ba yung narinig ko kanina? Ganon ka apurado? Bakit mo ko tinatawag? Shensi, hindi dapat kita iniwas sa oras ng kagipitan. Manager Chan, gumalang ka naman. Ayoko. Kung galit ka man sa akin, hindi kita masisisi. Kahit maiba ka na, lahat ng ito, kasalanan ko. Tawarin mo na ako. Lasing ka ba? Shensi, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Sisi? Ayos lang. Magpatuloy lang kayo. Sisi! Chanyang, halika dito agad. Ihatid mo si Manager Chan. Lasing na siya. 10 minuto lang. Sisi! Kusi, ikaw na naman. Ang hirap-hirap ko nang mahanap siya. Sisi,
Halika dito. Anong ginagawa mo? Dumistansya ka naman. Ako, Anong ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa mama mo. Naniniwala na ako ngayon na hindi ka ganon. Isa kang, pag may bayad, pinakatahimik ang bibig. kami ni Chan Chan, wala naman kaming relasyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala naman akong iniisip na iba. Tayo namang dalawa. Peke lang talaga. Kung sino namang kasama mo, wala akong pakialam. Si Manager Chan, medyo maarte. Pero bagay siya sa'yo. Sakto lang. At isa pa, pagkasabihan niya sa Chan Chan nyo, huwag na niya akong guluhin pa. Pinapapunta niya ibang tao para magpanggap bilang ako. Yung problema sa kliyente, ako na nag-aayos. Pero kapag naulit pa yan, Ikaw, Ma! Sisi! Sisi! Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Ma? Halika. Sisi, hindi ka ba pagod? Kung pagod ka, magpahinga ka muna. Ma! Ako ang tunay mong anak! Sisi, huwag mo nang patulang sirang ulong batang yan. Kung may sama ka ng loob, lumapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Huwag mo akong bastusin ha. Kaunting pakumbaba naman. Sisi, alam ko may problema sa katawan ng batang ito. Ma! Pero huwag kang mag-alala. Napaka-advance ng medisina ngayon. Madali lang yung gamutin. Kaya huwag kang basta-basta susuko. Ma, nagkakamali ka. Ay nako, nagkamali pala ako. Ma, sumusobra ka na. Ay grabe, talagang nagkamali ako. Halika. Makinig ka sa akin na. Itong doktor na to, parang si Woto sa panahong ito. Espesyalista sa lalaking may karamdaman. Eh, Halika. huy, tulungan mo naman ako. Wala nang magagawa si baby dito. Hintayin mo lang ako. Makinig ka. Hindi ito simpleng bagay. Kailangan mo seryosohin ito. May lihim na resita dito. Ma, maayos naman ang katawan ko. Wala akong sakit. Tigilan mo na yung kung ano-ano. Oo na, alam ko. Wala kang sakit. O siya, sige. Gets ko na. May lakad pa ako. Mauna na ako. Oy, mag-ingat ka sa paglalakad. Mag-ingat kayo. Opo. Pitawan mo ko. Sabi ko na nga ba, bakit bang tingin sa akin ng babaeng yan ay parang matinding kaaway? Kami nun ay... Ano mang relasyon ninyo, wala akong pakialam. Tandaan mo lang mga kasunod sa pagkikipagtulungan. Tara na. Kasunod sa pagkikipagtulungan, sabi ko na nga ba, may problema talaga sila. Manager Tian, Shenyang, Diyos ko, mas mahusay ka pang magpalit ng mukha kaysa sa magparitoke. Kushi, mas mabuti pa. Huwag kang magkaroon ng kahit anong baho na mahuhuli ko. Totoo ngang peke sila. Pusa. Kaya pala ganun. Isang hayop lang, naglalakas ng pangkalbanin ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang bumalik dito? Chancy, napulot ko to kagabi. Isang pusang gala. Tingnan mo, kawawa naman siya. Hindi rin ako marunong mag-alaga. Tingnan mo nga. Hindi ito pusang gala. Naliligaw lang to. Nakakaawa rin. Kung hindi mo kayang alagaan, ako nang bahala. Sa palagay ko, malapit na rin siyang hanapin ng may-ari. May amo na nga siya. Pero ako, mag-isa pa rin. Chancy! Chancy! Ma, Miss Jan, may gusto kong sabihin sa anak ko. Maaari ka nang umalis. Chancy. Tita, aalis na muna ako hanggang sa muli. Matandang bruha, sinisirang plano ko. Si Sisi, bakit siya nagagalit? Huwag mong sabihin dahil sa maliit na babaeng yon. hindi naman. Nagtatrabaho ba siya sa kumpanya mo? Oo, Siya bang laging nag-aaway kay Sisi? Ay, nagsisilo si Sisi, sigurado ako. Kailangan ko mag-isip ng para aliwin si Sisi. Napakabuting manugang. Huwag mo sayangin. Anong gagawin natin? nagsiselos siya. So ito na nga ang selos. Tama. Ang pusa. Anak ko. Shensi, Ha? yung asawa mo, mawawala na sa'yo at ngiti-ngiti ka pa. Eh anong magagawa ko? Kapag galit siya, nakakatakot talaga. Grabe naman. Yung babaeng mukhang mabait lang, kinamit pang pusa para akitin ka. Dalhin mo yung pusa. Ikaw walang face value, pero ang pusa, meron.
mo dyan? Yung asawa mo, sasama na sa iba. Eto na! Hindi na magkakascore yung batang yan. Ay, ang sakit ng ulo ko. Masakit talaga. Ay, Ganito siguro mukhang kawawa. bakit ka nandito? Namiss niyang pusa mo! Ang pusa lang ba? Ay, wala akong anumang relasyon kay Chan Chan. Wala lang yun. Wala lang? Matagal na kami magkaklase. Pumunta lang siya para tumulong. Magkaklase lang? Tungkol sa kumpanya, yung mga chismis. Normal lang ako. Wala akong ginagawang masama. At yung sinasabi ng mama ko, munang paniwalaan. Alin doon? Alin yung kung ano-ano sinasabi? Sigurado ka bang nagmaang-maangan ka pa? Talaga? Ha? Talaga? Ha? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Ano ba yung pag-aarte mo? Nung sinaktan mo nga ako dati, hindi ka naman ganyan kahina. Okay lang, Shishi. Sigurado, nawala lang siya sa sarili. Nag-init lang yung ulo niya. Hindi ko na palalakihin. Sasama na lang kita sa ospital. Fu Shensi! Ikaw ang CEO ng Fu Group, tapos magpapaka-inosente ka dito? Nagpapa-cute? Wala ka bang kahihiyan? CEO ng Full Group? Fu Chinsi? Sisi, pakinggan mo muna ako. Totoo ba na ikaw ang CEO ng Full Group? Sisi, hindi ko intensyong itago sa'yo ang bagay na to. Wala rin yon. Lahat naman ito, kontrata lang, peke lang din. Peke, alam ko na! Imposibleng mapagkasal ka ng biglaan, Sisi. Sisi. Umalis ka na! Oo. Pati na rin ikaw! Alis! Ikaw rin! Umalis ka! Oy! Yung pusa. Isama mong maruming pusa! Lumayas ka! Uy, Fu Shensi. Hindi mo na kailangan pumunta sa ospital? Kung ikukumpara sa'yo, mas malaki ang chance ako. Fu Shensi, wala kayong kontrata! Wala kayong kahit anong relasyon! Mr. Fu, ito ang mga kumpanyang balak nating bilhin. Ilan sa kanila ay matitigas ang ulo. Ganito kalit na bagay at hindi mo pa maayos. Ano bang silbi mo? At ang mga proposal na ito, ikaw nang magpasya. Ikaw na bahala. Di ko pa nga sinasabi kung ano yan eh. Nag-aaway ba kayo? Imposible naman. Oo nga. Kayo pa, hindi kayo mag-aaway. Pero narinig ko, magre-resign na raw siya. Ito na ang kanyang resignation letter. Ano? Akala ko ba hindi kayo nag-aaway? Ikaw na humawak sa kasong ito. Sigurado ka? Bakit? Hindi mo kayang hawakan? Malaking tao yan ha. Kung di mo kaya, ayos lang para sa katulad mong baguhan sa larangang ito. Ang ganitong kaso, medyo mahirap na naman. Tatanggapin ko. Itong si Chan Chan, mukhang hindi na natin siya pwedeng panatilihin. Pero hayaan mo na natin siya sa pagkakataong ito. Ayos na rin. Masaya ka na? Kampante na ako. Sinasabi ko sa'yo, maghanap ka ng karelasyon. Kung hindi, pagtanda mo, pati si Wuda lang ay mag-aabot ng gamot pero sa'yo wala. Si Manager Chan, binigay sa'yo ang kasong ito? Yung taong ito, hindi siya basta-basta. Kahit ikaw ay bigatin din, naawa pa rin ako sa'yo. Ha? Hindi mo alam? Ay, mas lalo akong naawa sa'yo. Kwento nyo nga. Pero teka, hindi mo talaga siya kilala? Imposible naman yun. Ako? Tagahanga siya ni Jiang Shengleng. At sobrang tagahanga pa. Baka nga, nagkita na rin kayo. Siguradong hindi pa. At saka yung pamilya niya, makapangyarihan din. Sikat sila sa papunan ng kahit maliit na mali. Ay, bahala ka na sa buhay mo. Gagawin ko ng trabaho ko ng maayos. Ano bang klaseng panlasa yan? Sasabing artista ka pa? Anong klaseng mga bagay yan? Dapat mo nang palitan. Lahat ng sinabi mo, tama naman. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pumunta. Pero, dahil ka mismong lumapit sa akin at inimbitahan mo ako bilang matalik mong kaibigan, kaya nandito ako. Aba, salamat naman sa pagbibigay ng oras mo. Isang karangalan para sa akin.
Sino ba may sabi na ako ang pangalan ng anak ng pamilya Meow? Ang pagkamalan sa mga artista ay isa na iyan. Pero ang sobrang pagka-addict mo, ngayon ako nakakita ng ganito. Siyempre naman, paano mo akong maikukumpara sa'yo? Tiis-tiis lang. Makaganti lang ako kay Gusi. Walat nung kahirap-hirap. Sige na. Huwag mo akong biguin. Chan-chan, ang bagay na ito, mas mabuti huwag mo sirain. Kung hindi, makikita mong bagsik ko. Gusi, kung may mga piman sa'yo, sabihin mo lang Hindi mo na ako kailangang istorbohin pa, Mr. Fu. Gusi, hindi ko naman sinasadya yung dati. Hindi ko rin inakalang... Mr. Fu, tayo nasa kasunduan lamang. Huwag kayong mag-alala. Sisiguruhin kung susundin kong maayos ang kontrata. Gusi, nagsiselos ka ba? Ha? Tapos ang trabaho ko. Bahala ka na, Mr. Fu. Ay, ihahatid na kita! Si Chan-chan, pumunta sa ibang bansa kasi may nangyaring hindi maganda. Dagdag pa dyan. Ang relasyon yung dalawa, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Gusi, kailan kang matura ng leksyon, hindi ba? Fushensi. Buksan mong pinto at ilaw! Ay, Fushensi, huwag kang mag-alala. Nandito ako. May darating para iligtas tayo. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sandali lang. May darating din na tutulong sa atin. Ikaw ba talaga to? Ikaw ba talaga to? Ano yan? Bukas ng pinto. Shenyang, tingnan mo nga. Kung si Gusi ba ay si Guyen si noon. Nakausap ko na ang mga matatanda sa pamilya ko na ang nanay ni Gusi ay siya rin pala ang may-ari ng Gu Corporation noon, si Shulan. Si Gusi, siya pala talaga ang dating anak mayaman na si Guyen si. Kung ganun, siya palang babaeng nagligtas sa akin noon. Malamang nga, pero ano? Si Guyen si, may kasunduan na sa kasal mula pagkabata. Pero nung bumagsak ang Gu family, yung kasunduan ay parang nalimutan na lang. Ano naman ngayon? Oo nga, wala naman. Pero yung lalaking yon, wala namang iba kundi si Jiang Shengling. Si Jiang Shengling? Ayos lang. Kahit gwapo si Jiang Shengling at isa pang artista, siya at si Gusi ay matagal na magkaibigan mula pagkabata. May kasunduan pa nga silang magpakasal. Matagal na rin naging assistant si Gusi ni Jiang Shengling. Ganun ba? Talagang kahanga-hanga. At saka, si Miss Gu ay pumasok sa trabaho ngayon. Mukhang doon pa rin sa masungit na kliyente. Yung... Ay nako, mabuti na lang at matalino ako. Miss Meow, pakitingnan po ang aming disenyo. Ano bang karapatan para piliin kita? Ang damit na ito ay magsisilbing pagpapakita ng aking imahe. Maganda naman talaga ang imahe ni Miss Meow. Ang damit ay pangpadagdag lang po. Magaling kang magsalita. Tingnan niyo po ito. Nasisiyan po ba kayo sa mga ito? Maski isa. Wala akong nagustuhan. Pero, bakit? May problema ka? Gawin niyo ulit. Hanggang sa makuha ang gusto ko. Miss Meow, maaari po ba ninyong sabihin kung anong particular na hindi niyo nagustuhan? Hindi ba sinabi ko na wala akong nagustuhan? Hindi mo ba naiintindihan? Ito naman. Anong masasabi mo dito? Tingnan niyo po ito. Sasabihin ko ulit. Wala akong nagustuhan. Hindi mo ba ako naiintindihan? Miss Meow, kung hindi mo maintindihan, pwede mo namang sabihin ng diretso. Ang dali-daling intindi nito, kahit bata maintindihan nito. Gusi, ang gawa mo, basura lang yan. Kung magbubudbud ka ng bigas sa keyboard, mas maganda pang gawa ng manok.
Hindi ko alam kung nagkita sa'yo ni Shengleng. Na hindi ka naman kakit-akit at hindi ka pa marunong makinig. Babae ka rin naman. Paano na kaya mong magset ng ganyan kasama laban sa kapwa babae? Ikaw? Anong problema mo? Ang itsura'y bigyan ng magulang at ang asal sa sariling pagsisikap. Walang hiya ka. Sinasabi mong wala akong asal? Sino ka ba? Bata pa lang ako, tinuruan ako ng mama ko na maging magalang. Baka ikaw wala kang mama. Ikaw? Ayos ka lang ba? Miss Meow, mukhang napakabanayad ng blush on mo ngayon. Paano kaya kung paluin ko na lang para lumiwanag? Sino ka ba? At ano ka sa tingin mo? Miss Meow, mukhang limitado ang bokabularyo mo. Hanggang dyan ka lang ba talaga? Baka ikaw ang sunod-sunuran niya. Baka hindi mo pa alam. Ang dami kayong lalaki ni Goosey. 3,000 kalaguyo. Isa ka lang sa mga lalaki niya. Basta gusto niya na makasama ako, tanggap ko yun ng buong puso. Sandali lang. Pati damit, namimili ng tao, pero hindi ka karapat-dapat. At isa pa, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tanggap ko ng buong puso? Ikaw, isa kang malandi! Malandi! Ang galing mo umarte kanina Yung pagtatago mo ng pagkatao mo, pinapatawad na kita. Umarte? Hindi ko akalain, ang CEO, may talento pala sa pag-arte. Hindi totoo yan. Naalala mo pa ba nung minsang may niligtas kang batang lalaki kasama ang pusa? Anong batang lalaki? Dalawa ng kliyenteng ito, maghalo ko ng mas malaki. Di ba't sinabi mong pangit ang disenyo ko kapag natalo ka sa ganda? Huwag mo akong sisihin. Hindi mo na maalala? Ang kliyente nito ay akin. Dahil nawalan ka ng account, dapat lang magbitiw ka. Sino nagsabing nawalan ako? Nagpalit lang na ng kliyente. May chance pa na kung sumali sa Fashion Week. Ikaw kaya, kahit magkasama tayo sa iisang kumpanya, nabagsak mo ako. Anong pakay mo? Tinutulungan ko lang kumpanya na mabawa yung pagkatalo. Kung may sarili kang plano, sana magawa mo maayos ito. Goosey, isa kang tunay na matapang. Hindi lang kayang harapin ang dugo ni Lenly. Pati ang malupit ng buhay. Alam mo na yan. Ay, sabi nga pala, bakit mo pa siya ginalit? Ngayon kasi, may suporta pa siya ng pangalan ng pamilya Meow. Anong gagawin mo ngayon? Wala, deadma lang. Di pa naman siguradong panalo o talo. Naku, anong ginagawa mo? Trabaho. Nagtatrabaho ka pa? Yung nobya mo, muntik nang maagaw. Hindi nga, hiwalay na naman kayo? Di ba alam mo na siya yung babaeng nagligtas sa'yo noon? Bakit di mo pa rin aminin at ayusin? Mula sa kunwaring kasal, maging tunay na magkasintahan. Pero nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya ang pagligtas sa akin noon. Ano ngayon? Ang mahalaga, maagaw mo siya. Sinasabi ko sa'yo, yung Jiang Shengling niyan, sobrang aktibo ngayon. Jiang Shengling? Siguraduhin mo maganda ang bawat pagkain. Dapat imported ang mga bulaklak at pinakamahal na regalo. Dapat kada isang oras may padala. Ha? Kada isang oras? Babalik pa ba ako niyan? Di mas mabuti pang diretsyo ko na lang ilagay yung mga bagay sa baba. O hindi pumunta ka na. Hintayin mo ako doon. Jiang Shengling! Jiang Shengling, kahit ano pang gawin mo, hindi ka pa rin magugusto ni Goosey. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Simula ngayon, huwag mo nang guluhan si Goosey. Wala siyang kinalaman sa atin. Wala akong pakialam. Guguluhin ko pa rin siya. Ikaw, bahala ka, pero tutulungan ko siya. Jiang Shengling, pagsisihan mo ito! Hoy! Ang inutil mo naman na hindi mo pa rin palipad si Goosey. Kung ganyan ka pa rin ka walang silbi, mag-ingat ka. Isisiwalat ko lahat ng baho mo. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Goosey, sisigurado mo mapapahiya ka. Ipakalat mong balita. Gusto kong wasagin ang pangalan ni Goosey. Ang dalagang tagapagmana ng pamilya Meow ay sinasabing makakanluran. Masyadong kinukundina ng lahat. Ang dalagang tagapagmana ng Meow family, pinupuna ng lahat. Si Qingqing talaga pinakamahusay. Pinabagsak ni Qingqing lahat ng sikat na designer. Ang galing! Hindi ko alam na ganito pala kagaling ang tao na sa tabi ko lang. Masaya ako na kinikilala ang disenyo ko. Masaya talaga. Hindi lang basta masaya yan. Sobrang saya yan. Ang disenyo ng manager, wala ni isang ng batikos. Nagkakaawa talaga. Loke lang daw, pero ganito kalaking tagumpay. Bakit pa magpakaloke? Hintayin mo lang ang timpala ng kumpanya. Tingnan mo yung mga mata mo. Ang saya mo. Qingqing, ganitong kalaking karangalan na nasa tabi ko. Siyempre masaya ako. Sige na, trabaho na tayo. Maging loke tayo. Kahit ano pa man, masaya pa rin ako. Goosey, may nagsasabi na ngupya ka online at inlabas pa niya ang sariling design draft. Kawig daw ang gawa niya sa gawa mo. Paano nangyari yun? Original ang gawa ko.
Oo nga, nakita ko mismo na ikang gumuhit niyan isa-isa. Pero, paano ito lumabas? Imposible naman. Hindi pwede. Yung mga bashers na yon, kailangan mong harapin. Ngayon, i-aanonsyo ko ang bagong personal changes. Gussie, inaakusahan ka ng opya at sinirang reputasyon ng kumpanya. Tanggal ka na sa trabaho mo. Tanggal ka na sa trabaho mo. Bakit naman? Dahil isa akong manager at isa ka lang empleyado. Gussie, hindi na natin tutiisin. Tara na, aalis na tayo ngayon din. Kung ayaw nila sa atin dito, meron pa sa ibang lugar, isasama kita. Tara na. Agad na ipahayag sa publiko, ang full group ay nagtanggal na isang plagiarizing designer, si Gussie, at isa publiko ito. Kurutin mo ako saglit. Totoo ba ito? Kanina, ang tapang-tapang mo talaga. Masarap maging matapang kahit sandali lang. Pero pag nagsisi ka, wala nang silbi. Huwag ka nang mag-alala. Sabihin mo sa akin agad, may mas malapit ka pa bang plano na nakabang sa kanya? Ano bang iniisip mo? Ay naku, mahal kong Xing-Xing. Susundan talaga kita kahit saan. Sige na, tara na. Ano? Umalis na ang lahat ng tao. Kumalma ka muna. Ipaimbestiga mo. Gusto ko ng ebidensya. Ano? May nangasapin ng manugang ko? Sino nagkakalat ng chismis? Ako nang bahala sa kanila. Tita, si Gussie, manugang mo ba talaga siya? Hindi naman, hindi ba? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Peke ang marriage certificate nila. Pati ang bata, hindi totoo. Peke ang relasyon nila. Ano? Ay, Chenyang! Gussie, huwag kang magpanik. May mas malaking sorpresa pa na nakakaabang sa'yo. Ma, ayos ka lang ba? Ikaw talagang bata ka? Niloko mo ako? Layas! Ma, huwag po kayo magalit. Aalis muna ako. Tita, susundan ko muna siya. Huwag kang magalit ha. Chancy, huwag kang magmadali. Galit lang si tita ngayon. Tiyan, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Tungkol naman sa kumpanya. Maghanap ka na lang ng iba. Chancy, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ng huli mong dignidad. Kung hindi, yung mga nangyayari sa'yo sa abroad, hindi ko na maipipigil ang ilabas. Alam mo ng lahat? Pasensya na. Ituloy niyo lang. Gussie, hindi to katulad ng iniisip mo. Ano bang iniisip ko? Chancy, sinampal niya ako. Yan ay paon interest lang. Dahil sa mga kasinungalingan mo, ayusin natin ito ng maayos. Hindi mo na kailangang magsubong sa kanya. Alam mo naman na kami ay business partners lang. Wala siyang karapatang makialam sa akin. Gussie, wala akong relasyon sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Chancy, narinig mo yun? Wala kayong relasyon. Sobrang kapal ng mukha mo. Bakit ka pa nakatayo dito? Babae ka ba talaga? Hindi ka pa ba nagsawang mga ape? Okay lang magalit ka. Okay lang talaga. Pero dahil ng galit mo, mas masahal pang kasunod. Hintayin mo lang. Wow, hindi ako mapagpanggap. Huy, hintayin mo naman ako. Bitawan mo ako. Yung tungkol sa kontrata, ikaw na nag-leak noon, sa akin na ang pera. Hindi mo na kailangang bayaran ng multa. Kansilado na rin kontrata. At ang anak ni Wanwan, sa akin na rin. Ako? Anong ibig mo sabihin? Anong kinalaman mo sa akin? Teka! Ano? Siya pala si Yunsi. Hindi ko inaasahan. Hindi Hindi ka pwedeng pumunta. Noong pinagbintangan ng pamilya niya, hindi man lang ako lumaban para sa kanila. Hindi na ako pwedeng manahimik lang. Nung kasasagan ng kumpanya ng Go, bigla itong nalugi. Kasama ka roon. Shengling, isa kang public figure. Hindi ka na dapat masangkot pa sa anumang iskandalo. Kailangan niya ako. Imposible! Imposible? Ilang taon na siyang nasa tabi ko. Bakit hindi niya ako papansinin? Bakit? Hindi ka naman talaga niya gusto. Ayaw niya magkaroon ng katanograyan sa'yo. Paano hindi? Paano hindi? Nung panahon ngayon, na-accident ang papa niya. Ang unang nanira sa kanila ay ang pamilya ninyo. Paano ka pa niya magugustuhan? Hindi totoo yan. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? At tungkol sa tunay na pagkatao, ikaw rin ba ang nagsumbong sa media? Oo! Ako nga, simula pagkabata, hindi ko na siya kaya makita na masaya. Lalong-lalong kapag mabait ka sa kanya. Gusto ko nga siyang gantihan. Bakit? Sinampal mo ako.
Sinampal ko ang isang babae? Iskandalo, isinuwat ang tunay na pagkataon ni Chingching. Ama, sinadyang pagkabangkarote. Ang anak, nagnakaw ng ideya para magkapera. Gusi, tingnan mo yung balita sa internet. Halika, uminom tayo ng tsaa. Uminom ng tsaa? Bakit ang kalmado mo pa rin? Sa internet, lahat sila binabash ka. Eh anong magagawa natin? Sasagot ako sa publiko. Magandang araw sa lahat. Ako si Fu Shenxi, CEO ng Fu Group. Yung tinutukoy niyo si Ching Ching online, isa siyang empleyado ng Fu Group, si Gushi. Nagbakasyon lang siya ngayon. Hindi siya tulad ng sinasabi ng iba na terminated. Ang pamilyang Gu, nung araw, May iba hindi pa ka naman ba bang sila alam background. na hindi ko alam? Magsasampa ng kasong Sisi, legal. Lele, lumabas ka muna. May gusto akong sabihin kay Sisi. Sige, Sisi, para hindi ka madamay, mas mabuti siguro ang panatili natin distansya. Sisi. Ako, Si Mama. tara na. Sigurado kung dahil ito sa balita online at tungkol sa peking kasal, tapos issue pa ng plagiarism at yung relasyon mo kay Gu Yunsi. Ganito na lang, sabihin mo ako may kasalanan. Isisi mo lahat sa akin. Ay, mali. Sabihin mo na lang na tinakot kita o kaya pagpasok mo, umiyak ka na lang. Madaling maawa ang mama ko. Siguradong papasa ka sa kanya. Tapos ka na? O kaya huwag ka na lang sumama. Ako na lang ang pupunta. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, ako na lang. Ay nako. Tita, tungkol po sa peking kasal. Kasalanan ng anak ko yon. Natural lang kung hindi mo siya gusto. Sayang talaga. Hindi kita naging manugang. Kasalanan ko rin. At tungkol naman sa issue ng plagiarism. Yung paninira kay Sisi, yung mga tao, bakit hindi pa naaayos? Ang taga nilang kumilos. Inaayos na po namin. Si Papa. Ay nako, nagkakaawa talaga. Ang anak namin si Sisi. Kasalanan ko. Hindi ko agad nalaman. Sabihin mo, anong gusto mo? Gusto mo ba nabuuin muli ang Google? Ha? Tita, magpahinga ka na lang muna. Noon kasi, peke ang marriage certificate ninyo. Sakto naman. Ngayon pwede na kayong kumuha ng totoo. Sobrang nagsisisi ako na hindi ko nasaksiyan ang kasal ninyo. Makikita ko na ito ng personal. Ha? Yung dati po ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Kaming dalawa ay wala na pong anumang ugnayan. Ha? Paano naging hindi pagkakaintindihan? Ka talagang bata ka. Ganito kabuting babae? Hindi mo pa naagaw? Gusto mo ba talaga mamatay ako sa inis? Ma, hindi niyo po dapat ako sinisisi. Kasalanan mo rin kasi. Hindi ka naging sapat para kay Sisi. Hindi. Hindi po yun ang dahilan. Ha? May iba pa po kasing dahilan. Tapos na. Wala nang pag-asa. Araw-araw na sa bahay ka lang o sa opisina. Ano yun? Umaasa ka bang may magnanakaw na magkakagusto sa'yo? Ay nako. Ma, tama na yung pag-aarte mo. Sabi ng doktor, wala ka namang sakit. Sisi, tingnan mo. Hinapusahan pa niya ako. Tita, hindi po magandang magkunwaring may sakit. Ay nako, ma, mamaya, papuntahin ko si Chanyang para sunduin ka. Bilisan mo. Mukhang may pag-asa pa nga. Kailangan human ng parang para tumulong. Kung hindi, ang anak naming lalaki, walang itsura, walang talento, at hindi marang pasaya ng babae. Siguradong walang magkakakuang nobya. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala ng kontrata natin. Simula ngayon, magkanya-kanya tayo ng landas. Tapos na tayo. Quits na. Hindi ko tinatanggap yan. Mahal kita. Ikaw? Alam kong hindi mo naaalala, pero natatandaan kong liwanag nung araw na yon. Ang ngiti mo. At ang sinabi mo, huwag kang matakot. Nandito ako. May darating para sagipin tayo. Ha? Ako at si Chan Chan, walang kahit anong relasyon. Dahil sa puso ko, ikaw lang ang laman nito. Kaya nga, hindi ko siya sinasagot. Ang totoo, nagpakasal na si Chan Chan sa abroad. Pero naghiwalay rin sila. Nakonsensya ako. Kaya naman hinayaan mo siyang saktan ako? pinatanggal ko na siya sa trabaho. Tungkol naman sa mga paninira niya sa'yo, nilinaw ko na yon. Kaya naman, totoo bang gusto mo ba talaga ako? Oo. Ikaw naman. Ako naman. Medyo sablay pa rin itsura mo. Pati ang tangkad mo, sakto lang din. Pati ang pagkikitungo mo sa akin. Parang wala lang. Ha? Pag-iisipan ko muna. Uy, gaano mo katagal pag-iisipan? Pag-iisipan ko talaga ng maayos. Ano pa bang pag-iisipan mo? Huwag mong sabihin dahil kay Zheng Xingling yung batang yon. Sinasabi ko sa'yo, kahit may sunduan pa kayo ng bata pa. Paano mo nalaman tungkol sa kasunduan? Ako... Ano? Uy! Ma,
Sisi, kawawa naman akong si Sisi. Binayad mong pera sa kanila. Bakit ganito pa rin ang trato nila sa atin? Ma, huwag kang mag-alala. Tapos ng lahat ng ngayon. Sisi, Huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na muna. Sisi, isusukong mo na ba talaga ako? Pa! Bitawan mo ako! Pupuntahan ko si Sisi! Nahanap ko na siya! Siya si Kuyin Si! Hayop ka! Manatili ka sa bahay. Bawal kang lumabas kahit saan. Totoo bang sinasabi nila na mamatay si Mr. Gu noon? Ikaw ang tumapo sa kanya? Ako ang tumapo sa kanya. Kalokohan! Ang kasal mo, naayos ko na. Maganda ka na. Ikakasal ka na agad. Pupuntahan ko si Sisi! Hindi ko inakala na kahit ilang taon nang lumipas, ay parang multo pa rin siyang sumusunod. Ito na naman, pakiramdam ko. Malas ako sa coffee shop na to. Miss Gu, umupo ka. Napakaraming iniasikaso si Chairman Jiang. Anong dahilan at naparito ka? Narito ang checking nagkakahalaga ng 10 milyon. Umalis ka na rito. Ang mga negatibong balita sa labas. Ako nang bahala. At nahanap ko na rin ang taong iyon. Ako nang bahala sa kanya. 10 milyon? Ang laki ng galaw mo, Chairman Jiang. Nung paano kumpanya naming Gu, magkano kayong halaga noon? Ang pagkamatay ng ama mo ay dahil sa aksidente sa sasakyan. Isang aksidente lang yon. Wala akong kinalaman doon. Talaga ba? Talaga ba? Pinapangako ko sa'yo, nung nagsagawa ko ng investigasyon, pagkamatay ng ama mo, aksidente lang yon. Ang pagkamatay ng ama ko ay isang aksidente nga, pero ang pagsamantala na siyang tuloy nagpabagsik sa Gu Group ay ikaw ang dahilan. Uncle Jiang, ikaw ang matalik na kaibigan ng ama ko. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang damdamin. Puro kita ang usapan. Kasalanan ng ama mo at wala siyang kakayahan at wala siyang matinong anak. Ikaw lang ang natitirang isang batang babae. Ano bang magagawa mo? Ano bang kaguluhan ang kaya mong likhain? Wala ka talagang pakialam na mabunyag ang katotohanan. Ito ang order ng kumpanya mo, pati na rin ang utang sa Gu Corporation. Imposibleng may hawak ka ng ebidensya. Bakit imposible? Ang kumpiyansa mo naman, akala mo natapakan mo na lahat. Ang mga ebidensya noon, lahat ay sinunog na. Anong magagawa mo ngayon? Ito ang ebidensya. Yung mga recording na yan, puro haka-haka lang naman. Anong magagawa niyan sa akin? Tama ka naman, walang bisang recording na yan sa korte. Pero ang media. Tito, paano kung ibigay ko sa media ang recording na ito? Ano sa palagay mong mangyayari? Anong gusto mong mangyari? Wala naman. Gusto ko lang makipagsundo. Pero ang 10 milyon na ito, parang hindi mo gusto. Bukod sa kondisyon na yan, hinihiling ko rin na huwag mo nang gampalayan ng mama ko. Sige. Isa pa, dapat mong payagan si Jiang Shengling na tupad ang pangarap niya. Nakikialam ka masyado. Hindi mo na trabaho yan! Ikaw talaga, mahilig kang manghimasok sa buhay ng may buhay. Ayaw mong pumayag? Isa lang ang anak kong si Shailing. Siya ang tagapagmana ko. Nakatakda siyang mamuno sa negosyo ng pamilya. Kaya wag mo akong turuan kung ano ba talagang dapat kong gawin. Ano ba talagang pakay mo? Lalayon ako sa kanya. Hindi ko na siya hahanapin. Sige, ako rin. Nangangako sa'yo. Sa loob ng 5 taon, hindi ko na siya pakikialaman. Sige. Ayos, regalo na to. Libre pa. Sayang naman kung hindi ko kukunin. Nakakalungkot lang yung 10 milyon. Jiang Shengling, talaga ikaw ang dahilan. Kita mo yan? Nag-resign siya. Anong resigner sign? Pinalaya siya. Hindi lang siya makadayuhan. Binastos pa niyang mga kababayan. Inakusahan pa si Wang Xingxing ng pangongopya. Si Xingxing isang sampa lang, panalo agad. Bumabawi agad. Astig. Narinig mo? Galing daw siya sa abroad. Kinakasa ng South pera. Sa labas, ang dami niyang kaaway. Buti nga. Kusi, hindi kita patatawarin. Lang Yue, mag-usap tayo. Ayaw ko na makipag-usap sa mga magnanakaw. Pumunta ka sa abroad para magpanggap sa kasal? Walang hiya ka. Huwag ka nang tumawag. Malandi! May pulis sa labas. Inakusahan kang magnanakaw at nagpanggap sa kasal. Pinapalabas ka nila. Anong tingin-tingin mo? Sasabihin ko sa'yo, pinatulan ko si Chan Chan dahil ginamit niya ako. Ginawa niya akong tanga, hindi naman dahil sa'yo yan. Tayo kasi ay magkaribal sa pag-ibig. Sige, sige. Wala akong kinalaman dyan. Tungkol kay Kuya Shengling, akin siya.
Kami malapit ng ikasal. Sige, sa'yo na siya. Bakit ka tumatawa? Sinasabi ko sa'yo ha. Hindi ka imbitado. Kaya bantayin mo ng mabuti. Tignan natin, naapi ka ba? Sino bang makakapi sa kanya? Tama rin naman. Ang sisi ko, mabait at mahinhin, matalino at magalang. Bulag ka ba? Hindi naman. Hindi ba peke lang kayo noon? Ngayon, totoo na kami. Kaya nga, bantayan mo si Jiang Xingling para walang problema. Huwag ka lang gumala. Sige nga, ano nagustuhan mo sa kanya? Hindi naman siya kasing gwapo ni Kuya Xingling. Niwala siya sa talino ni Kuya Xingling at yung mga mata mo, bulag yata. Hoy, pakinggan mo. Ang husay ng panlasa ko, no? Ikaw yatang may diferensya. At napakabata mo pa, sabi ni Jiang Xingling, kung hindi mo siya puntahan, pupunta raw siya sa akin. Huy, huwag mong subukan. Kuya Xingling! Kuya Xingling! Kuya Xingling! Sabihin mo, bakit kaya ganito ang naging ama ko? Sisi. Jiang Xingling! Si Gusi, hindi ka naman talaga gusto. May mana siyang iba. Tinuturing ka nilang kapatid. Nagsisinungaling ka. Ako ba nagsisinungaling? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Oo nga. Hindi niya ako gusto. Kung gusto niya ako, bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya ako kinikilala? Oo nga. Walang may gusto sa akin. Patay na ang tunay kong ina. Ayaw sa akin ang madrasta ko. Pati ang ama ko, ayaw rin sa akin. Wala talagang may gusto sa akin. Meron pa. Sabi ko, nandito ko para sa'yo. Hindi ka nga makalakad ng maayos. Gusto mo pang gamutin ng iba. Mas mabuti pang isipin mo ang tungkol sa ating dalawa. Tumigil ka sa pagsunod-sunod sa ina mo tungkol sa atin. Ano pa bang dapat isipin? Halimbawa, ang kasal natin o ang pagkakaroon ng anak natin. Anak? Oo naman. Yung anak ni Wanwan, malaki na. Ako, wala pa ring anak. Hindi pwedeng matalo ako sa kanya. Napakaisip bata mo naman. Uy! Ay, grabe. Ang saya-saya ko. Ayusin mo na agad. Mula sa pagkuha ng marriage certificate hanggang sa kasal mismo. Gusto kong makibahagi. Ha? Ay, medyo naghihinayang pa ako. Pero ngayon, ayos na. Perfecto na. Akong naging saksi ng kanilang pag-ibig. Ang mas mahalaga pa, dati epeke lang sila. Ngayon, totoo na. Ibig sabihin yan, walang problema sa katawan ng anak ko. Ano bang klase ng takbo ng isip mo? Ibig sabihin yan, malapit akong magkaroon ng apo. Itong anak kong walang may gusto noon, ngayon, may gusto na sa kanya. Ay nako, salamat sa mga santo. Ito... Ano pang tinatamay-tamay mo dyan? Oo. Bilisan mo at ayusin mo na. At isa pa, ang bahay kasal, ang silid pang bata, lahat dapat i-renovate. Walang dapat makalimutan. Ang dati ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Maaga saan? Bilisan mo na. Sige. Ay, huwag kalimutang bumili ng pangpalakas. Mas marami, mas mabuti. Halika dito. Tingnan mo, itong mga venue na ito, wala kong nagugustuhan. Bakit ka nag-aalala? Hindi pa pwede sa kumpanya? Hindi pwede. Ang magaling na kabayo, hindi na bumabalik sa O, dati. sige. Kung hindi ka kakain ng damo, ako na lang ang kainin May mo. trabaho pa ako. Huwag mo kong gulin sa trabaho ko. Ay nako, mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Hello? Anong kailangan mo? Busy ako ngayon. Ika na nga ang boss ngayon. Busy ka pa rin? Senyorita ka nga. Akala mo ba pag boss ka na, uupo ka lang at iinom ng tsaa? Ba't ka sumisigaw? O baka naman, na-disturb ako ang magandang moment mo. Huwag ka nga magsalita ng kung ano-ano. At isa pa, pwede ba sa susunod? Huwag na tayo magkita dito sa cafe na ito. Ha? Bakit naman? Ayos naman dito ah. May tama ka ba sa utak? Nakalimutan mo na ba kung ano nangyari dito? Tigil na! Hanggat di ka pa nakakaipon ng 10 milyon, huwag mo akong lapitan. Tungkol sa nakaraan, huwag mo nang ungkatin. Oo nga naman, sa susunod, ibang lugar na lang. Sabihin mo na kung ano yan, busy talaga ko ngayon. Ang kasal namin ni Shengleng, pupunta ka ba? Oo. Inimbitahan mo na ako? Ako? Bakit naman hindi kita iimbitahan? Sa huli, ako pa rin panalo. Sa huli, ako pa rin. Akong pinagkasal ni Kuya Shengleng. At ikaw, isa ka lang talo ng babae. Bakit naman ako magdadalawang isip? Ano? Baka natatakot kang gulin ko yung kasal nyo. Subukan mo lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka kailanman magtatagumpay. Asya. Biro ko lang yun. Ang dali mong lukuhin na.
Ikaw talaga, bagay na bagay kayo ni Fu Shengse. Ni ayaw yung malugi kahit kaunti. Pareho lang tayo. Pagkatapos ng kasal, si Kuya Shengleng ay papasok na sa kumpanya at ako naman ay magre-retiro na sa showbiz. Kaya ikaw, huwag ka nang manggulo sa amin. Aba, hindi pwede. Kung wala ang cute mong sarili, ang boring naman ang buhay ko. Ikaw, baliw ka talaga. Bakit hindi mo ako inibisuhan agad? Kagagaling ko lang kay Ling Yue. Ipinabigay na ito sa'yo, si Jiang Shengleng. Sa huli, pumunta rin siya sa Jiang Group. At hindi lang yon, naglabas pa siya ng anunsyo basta't may kamag-anak na dating nagtatrabaho sa Go Group. Pwedeng lumipat sa Jiang Group at may magandang benepisyo. Hay. Sige na, wag mo na yung isipin. Ikinasal na rin sila sa wakas. Tamang-tama lang, silang dalawa nang maguguluhan. Hindi na makakagulo sa iba. Ay, nagsiselos ka ba? Aba, ako nga, itinuring ko siyang kapatid. Anong kapatid? Wala namang ganung kapatid ang isinilang ng biyanan ko. Hindi pa nga tayo kasal eh, kaya tawagin mo muna siya ng tita. Ayaw mo ba talagang pakasalan ako? Boss, wala akong nakita. Mas mabuting may dahilan ka. Paparating na si Madam. Sabi niya, isasama kayong dalawa para magsukat ng gown at kumuha ng wedding photos. Pinaparating ko lang. Ayan, tapos na ako. Shh, magpatuloy na kayo. Tara, tumakas tayo. Ha? Eh ang mama mo? Gusto mo bang maging manika para paglaruan ng mama ko sa mga costume games? Ganun nga dapat. Pero, paano kung matrigger mo siya? Paano kung bumalik ang sakit niya sa pag-iisip? Ano? Anong sakit sa pag-iisip? Ha? Hindi mo ba alam? Ha? Hindi mo ba alam? Ano? Kailan ba siya nagkasakit ng ganyan? Noong na-confine ng mama ko, nakita kong direktor na may dalang record na pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Hinahanap niyang mama mo. Sige po, salamat po, Director. Babalik po ako sa ibang araw. Paalam. Anong sabi ng doktor? Ikaw talaga. Nagmadali kasi si Doctor noon. Mali ang naibigay niyang record. Walang sakit sa pag-iisip ang mama ko. Ha? Paano na ngayon? Bakit? Noong kasing panahon na yun, binigyan ako ng mama mo ng cheque na 10 million. Akal ko kasi ang mama mo may sakit sa pag-iisip, kaya itinapon ko na lang sa basurahan. Ha? Ay, sabihin mo, kung makash ko ang pera, magiging mayamang babae na ako. Magbubukas ako ng studio. Aakit ako sa rurok ng buhay. Anong sa tingin mo? Ha? Sabihin mo, mali bang iniisip ko? Mali na mali ang iniisip mo. Ano, may iba ka bang balak? Huwag mo nang isipin pa. Anong gagawin mo? Tara, kumuha tayo ng totoong marriage certificate. Ay. Sisi, nag-prepare na si mama ng maraming wedding gown at mga alas din. Ha? Nasaan si Sisi? Nandito lang sila kanina. Bilisan mo hanapin sila. Oo. Wala sila sa mga lugar na madalas puntahan. Pero sa di madalas puntahan, doon ko sila nakita. Eh ano hinihintay mo? Pabalikin niyo na sila. Nag-post kasi si Boss Fu sa Moments. Sabi niya, Anong sabi niya? kumuha na raw sila ng marriage certificate. Ano? Hindi na naman ako umabot. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Sigurado si Fu Shensi ang may kasalanan. Nilihis niya si Sisi. Kailangan ko siyang kausapin. Miss Gu, mula ngayon, gabayan mo ako. Ikinasal na nga tayo. Itinali na natin ating mga sarili. Pag nalaman to ng mama mo, baka mapagalitan tayo. Eh kung ganun, huli na siya. Ayos lang yun. Sasabihin ko na lang na itinangay mo ko. Eh gusto naman ako ng mama mo. Sigurado iisipin niya ako na agrabyado. Eh di sasabihin ko sa biyanan ko na ikaw nanakit sa akin. Mr. Fu, kailangan ba talaga natin saktan ng isa't isa? Hindi, habang buhay tayong magmamahalan. Tikman mo. Masarap ba? Masarap. Kukuhaan mo na kita ng juice mo. Salamat, mahal. Ikaw naman, bakit ka pa nagpapagod ng ganito? Si Bailele, magaling naman hindi ba? Huwag kang mag-alala. Mas abala pa siya sa akin. Oy, sandali lang Fu Shense. Hindi ba dapat nasa opisina ka ngayon? Anong ginagawa mo dito? Busy ka ba? Hindi naman. Totoo ba? Ang mas mahalaga, ang pag-alagaan ng mahal kong asawa. Hello? Assistant Han, nandito na siyang Master Jiang. Papasukin mo na siya. Bakit parang ako ang laging nasasaktan?
Ako si Fu Sisi. Ang palayaw ko ay Fuwa. 6 na taong gulang na ako ngayong taon. Sabi ni Mama, nung ipinanganak ako, si Papa raw ang pinakamasaya. Sinong may sabi? Akong pinakamasaya noon. Ipakita mo nga kay mama kung tapos na ba. Kumain na tayo. Ito ang lola ko. Mahilig siyang bilan ako ng kung ano-ano. Apo, gusto mo ba ng ski? Sa lola, bibiling ka ng ski resort. Ito naman ang mama ko. Ang pangalan niya ay Gusi. Nanalo lang ang studio niya ng award. Sabi nila, isa sa siya pinakamahusay na fashion designer sa bansa. Busy pa si Mama Fuwawa. Maglaro ka muna kay Papa. Ito naman ang papa ko. Ang trabaho niya ay basta si Papa ang pinakamabait sa lahat. Yung ibang bata, bawal manood ng TV basta-basta. Pero ako, Bawal din. Pumunta ka kay Lola. Huwag mong gambalain si na Mama at Papa. tuwing weekend, nasa bahay ko ni Lola. Sabi ni Papa, dapat marunong tayong rumispeto sa matatanda. Kaya nilalaro ko si Lola. Meron din akong tito Han Shenyang. Pero palagi siyang abala. Kaya bihira ko siyang nakikita. Bilisan mo! Ang bagal mo naman! Hindi ako mabagal. Ikaw lang masyadong apurado. Ano? Nagmamadali ka bang para makita ang malit mong Tinatamad ako kasitahan? makipagtalo sa'yo. Ay, Shengling, hintayin mo naman ako. Ako na nagkamali. Yay!